Ipinagbabawal na ba ang pag-aalaga ng mga ibon o yung mga species na exotic birds? So yun po yung ating tatalakayin sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Kung bagong viewers ka sa channel na ito at napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong topic regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng maliit lang na pabor mga kahabi. Pakisubscribe po yung ating YouTube channel at pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. So yung topic natin, kung ipinagbabawal na ba ang pag-aalaga ng ibon, at sagutin din natin yung katanungan ng ating mga kahabi. So hihima-himayin po natin na ayun, para makakuha tayo ng maliit lang na kahit kasagutan sa inyong mga kuro-kuro o sa inyong mga isipan na gumugulo kung bakit nga ba pinagbabawal ang pag-aalaga ng mga ibon o yung tinatawag na exotic birds. So unahin muna natin, ano nga ba yung exotic bird? What is exotic birds? Exotic birds are typically defined as bird species not native to a specific region, often imported from other countries, particularly for pet trade. So yun po ang exotic birds. So ano-ano nga ba ang mga exotic birds? Yung hindi nagmula sa Pilipinas. Yung galing sa ibang bansa, dumating sa Pilipinas, naparami natin pero napapabilang pa rin sila sa exotic birds. So yun po ang exotic birds. So ano naman yung wildlife birds? What is wildlife birds? Wildlife birds are birds that live and reproduce in a natural and domesticated state outside of human control. So yun po yung wildlife birds. So yung natural na namumuhay sa buhay ilang at hindi nakokontrol ng tao. Bagkos sarili nila, binubuhay nila yung sarili nila. So yun po yung mga wild birds. So meron din nagsasabi na ang ibon naman nito, bakit kailangan pa ng papers? Domesticated naman to, ay captive breed naman ito. Naparami naman ito dito sa Pilipinas. Hindi naman ito wild animals, hindi naman ito exotic. Bakit kailangan pa ng papers? So hihimay-himayin po natin. Ano naman yung captive breed? Anong ibig sabihin yan? What is a captive breed? Captive breeding means that member of the wild species are captured, then bred and raised in a special facility under care of wild biologists and other expert. So tayo na po yun. Mula sa wild, kinuha natin, ikinulong natin, at inalagaan, pinarami, brinid. Ayan. At tayo ang nangangalaga. So yun yung po yung tinatawag na captive breeding. So yun po yung ang procedure. So sa topic natin, ipinagbabawal na ba ang pag-aalaga ng mga ibon? So ang sagot po, hindi. Pero, meron tong pero, but kailangan merong kaukulang dokumento. Kung napapabilang ang ating inaalagaan na exotic birds tulad ng ating na-explain kanina, kung ito ay wildlife animal, ay kinakailangan iparehistro natin para mapahintulutan tayo mag-alaga, magparami, at higit sa lahat mag-trade. Dahil kung wala tayong mga kaukulang dokumento or legal papers, ay ipinagbabawal po ito. Pero ang tanong, ipinagbabawal ba ang pag-aalaga ng ibon? Hindi po, basta meron tayong kaukulang dokumento. Okay po, so hope meron tayong nakukuhang maliit lang na kasagutan doon sa mga tanong ng ating kahabi. So yung tanong din ng ating kahabi na si Joey Istamaria, bakit kasi ipinagbabawal ang pag-aalaga ng mga alves o mga i-ring samantalang nakakatulong na nga tayo sa pagpaparami ng mga lahi ng ganung uri ng ibon? Dapat yang gawan ng batas
dapat yung gawa ng batas, di dapat ipinagbabawal ang pag-aalaga ng ALBS to. So yun, ang tanong ni Joey Santa Maria. So shoutout po sa inyo. Tulad ng ating nabanggit, ang ALBS po ay exotic birds. Ang ALBS po ay galing sa wild. At ang ALBS po ay hindi nagmula sa Pilipinas. So, kailangan po ng kaukulang dokumento. Hindi po ipinagbabawal ang pag-aalaga ng mga ALBS 1 o yung tinatawag na I-ring. Tama po, nakakatulong tayo, napaparami natin dahil nakaka-captive breed natin. Ngunit sa ginagawa natin ay dapat merong kaukulang mga dokumento para tayo ay mapahintulutan. Tulad ng na-explain natin ang una sa ating pagpaparami, pag-aalaga at kung nais natin magbenta ay sa pagtitrade. So yun po ang ating kailangan. Hindi tayo pinagbabawalan na mag-alaga. Basta may kaukulang dokumento. Dapat yung ganyang batas hindi nga po tayo pinagbabawal. Basta may kaukulang dokumento. Yun po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ako po ay mayroong isang sasakyan. Pinasada ko, kumuha ako ng pasahero. Na-checkpoint ako. Meron ka bang ikang permit para magsakay ng pasahero? Sabi ko, gusto ko lang makatulong dahil yung mga pasahero ay wala pong masakyan. Tama yung rason ko. Gusto ko makatulong. Pero sa mata ng otoridad ay mali ang ginawa ko. Pero yung hangarin ko, gusto ko makatulong sa mga pasahero. So, bakit ako naging violator? Kasi wala akong permit to magsakay ng mga pasahero. Wala akong permit para magsakay sa aking sasakyan dahil ang sasakyan ko ay private owner, hindi po pang passenger. So, yun po ang pagkakamali ko. Wala akong permit to operate para magsakay ng mga pasahero. Ganon din po sa pag-aalaga ng ibon. Hindi tayo pinagbabawalan na mag-alaga basta mayroong kaukulang dokumento. Hindi rin ako pagbabawalang magsakay ng mga pasahero basta mayroon akong permit. Nakukuha niyo po? Isa pa, para medyo malinaw. Meron vendor sa bangketa. Ang gusto ko, kumita, magtinda lamang. Pwede o hindi? Pwede, kasi bangketa naman yan. Pero, ina-allow ba ako na magtinda ako? Kung wala akong permit, ang tawag sa akin, illegal vendor. Pero kung may permit ako, legal vendor ako. So, yun po ang pagkakaiba nating kahabi. Lahat ng mga bagay ay dapat merong kaukulang dokumento. Yun po, example lang para medyo nakukuha tayo. Kasi ang sabi ng iba, hindi na naman kailangan kumuha ng permit dahil ALBS 1 domesticated, napaparami, madali naman yan maparami. So hopefully Joey Santa Maria, meron tayong nakukuhang sagot dahil sa inyong katanungan na bakit ipinagbabawal ang pag-aalaga ng ibon. Ganun din po si Kahabi Standby. Paano yung binili lang na African lovebirds sa mga pet market or tiangge para alagaan at dumami? Yung mga sinasabi nila na I-ring, OPA at kung ano pang lines of breeds, kailangan pa ba ng permit sa pag-aalaga niyan? Yes po, Kahabi Standby. So, sa lahat ng mga kahabi natin na gustong pasukin ang pag-aalaga ng ibon, pagpaparami, ay alamin natin kung kinakailangan pa itong kunan ng permit. Madali naman kasing malaman yan, kahabi. Basta exotic birds, hindi galing sa atin. Malalaman na natin yan na kaukulang dokumento. Kasi na way back 90s, 2000, hindi pa gaano karami ang nag-aalaga ng mga ibon. So, hindi na pag-uusapan regarding sa legality ng pag-aalaga. So, dumami hanggang napag-isipan na ito pala ay madaling pagkakakitaan. So, yun po ang naging mindset ng tao na bumili, i-breed, ibenta. Walang makakulang dokumento. So, real talk po tayo. Yun naman talaga ang nais natin. Mag-breed, magparami, magbenta para kumita. Pero,
nagiging illegal na yung ating ginagawa. Kaya sa RA 9147 Section 27, yun ang ikinakaso sa mga illegal trader na walang kaukulang dokumento dahil sa batas na yan. So hope meron tayong mga natutunan mga kahabi ha. Kailangan talagang mag-research tayo. Hindi po ako eksperto regarding dito sa mga usaping legal. Ito po ay sharing ko lamang na meron namang katuturan. Ang nagsisharing ako dahil sa ating experience, sa ating mga napagtanungan at sa ating pagre-research. So ganun din po ang kahabi ni Ariel Ilantos. Sayang, gusto ko pa naman mag-alaga kaso bawal kasi kailangan pa ng papers. So yun po, kung gusto nyo talagang mag-alaga ng ibon, alamin ang mga proseso para makapag-legal tayo ng pag-aalaga. Kung hindi natin kayang kumuha ng mga documents, ay na-encourage ko, wag nyo na lang pong ituloy. Baka pagdating huli ay magsisisi tayo at baka makumpiskate pa yung ating mga inaalagaang ibon. Okay po, so ganun din po si Kahabi Victor Aguila. Sir, nakuha ko na ay ang CWR ko. Salamat sa mga video. Yes, shoutout po sa iyo Kahabi Victor Aguila. Nakuha niya na po at nagkaroon na po siya at isa na po siyang Certificate Wildlife Registration Holder. So congratulations po Kahabi Victor Aguila. So salamat din po at na-encourage kayo sa mga videos ko at salamat din po at nakatulong din po yung ating munting channel para sa mga pagkuha ng CWR. So maraming po salamat and congratulations Kahabi Victor Aguila. So ganun din po si last but not the least si Kahabi Roslyn Season. Hello po. Ano mas okay pong hello po, ano mas okay po? Sun Conure o Indian Ringneck para sa pet po, para sa anak ko. So Kahabi Roslyn Season, shoutout po sa iyo. So lahat po ng species ay okay pong alagaan. Pero ang mas pinakamahalaga ay merong kaukulang dokumento. Sun Conure, okay rin po. Madaling i-train. Vocal po sila at marami pong language or mga voices na kanilang matutunan. At ganun din po ang Indian Ringneck. At marami pang iba, mga parrot. Basta ang mahalaga mga kahabi, kung bibili tayo ng pet, kahit pet lang ito, kahit isang piraso, basta exotic, wild, at imported, ay kailangan po ng kaukulang dokumento. Kahit isang piraso lamang po. Mas maganda kung bibili tayo doon na po sa legal source para maka-apply tayo ng CWR. At meron tayong pinangahawakan na papers or supporting documents dito sa ibon nating na-acquire. So hopefully Roslyn na Season, kung anong species man ang inyong mapipili, pares naman po yan, maganda. Gusto ko rin yan, Sun Conure o Indian Ringneck. Pero ang mahalaga, Kahabi Roslyn Season ay meron po siyang document. So hopefully mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa ating topic na ipinagbabawal na ba ang pag-aalaga ng ibon, mga exotic birds? Ang sagot po, hindi. Basta meron tayong kaukulang mga dokumento para tayo ay mapahintulutan at makakuha tayo ng mga CWR or Wildlife Farm Permit. So mas maganda po kung meron tayong mga dokumento or mga supporting documents sa ating pag-aalaga para wala pong pangamba or wala pong hadlang sa ating pag-aalaga. So maraming po salamat at kung nagustuhan nyo yung topic na to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi at mga silent viewers dyan at shoutout din po si Kahabi Iskopi Tolero. So shoutout po sa iyo. So si Kahabi Maynon Erigpe, shoutout po at pinasa-shoutout po ni Maynon Erigpe si Rinaldo Kiray ng Pampanga. So shoutout po sa iyo Rinaldo Kiray ng Pampanga at Maynon
Eregpe. At ganun din po si Melchor Advencula. Shoutout din po, taga Pampanga rin po ito. Marami tayong mga kahabi na taga Pampanga. At si Rinaldo Kiray, Mabalacat, Pampanga. Shoutout po sa iyo. Ang pinapa-shoutout pala ni Maynon Eregpe ay si Rinaldo Kiray. So, message ko rin po ito si Rinaldo Kiray. So, shoutout po sa iyo, kahabi, ng Mabalacat, Pampanga, at lahat po ng mga mag-ibon sa Pampanga at sa Mabalacat, shoutout po sa inyo. Patuloy lang po tayo sa ating mga nakakahiligan sa pag-aalaga ng mga ibon. At ganoon din po si kahabi Roger Abagat, shoutout po sa inyo. Si Alfredo Mendoza, shoutout po. Si kahabi Alexander Gulinaw, shoutout po. At si kahabi Aristotle De Leon. Last but not the least, si Alexander Ordonez Gulinaw ng Tabaco City, Albay. So, shoutout po. Ewan ko kung isa lang po, isang tao lang to, si Alexander Gulinaw at si Alexander Ordonez Gulinaw ng Tabaco City. So, sa lahat po ng taga Tabaco City, Albay, shoutout po sa inyo at sa mga kahabi natin na mag-ibon dyan, shoutout po sa inyo. So, maraming po salamat sa inyong panunod. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga pinagbabawal na ba ang mga pag-aalaga ng mga ibon, lalong-lalo na po yung mga exotic birds. So, alamin po natin kung anong aalagaan natin, kung ito ba ay exotic, kung ito ba ay mga wilds, at dapat merong mga kaukulang dokumento. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!